Eto nga, unahin ko na siguro ma'am yung inyong reaksyon. Kasi ano ba ma'am yung inyong masasabi dito nga po sa plano and napabalita po ito, na gaganapin daw yung graduation diyan po sa inyong pamantasan, yung BISCAST, dito sa Capuerte Complex. Ano ang masasabi niyo rito, Ma'am Resi? Ah, Tungkol po dun sa issue na gaganapin po sa Cafuerte yung graduation or commencement rites po ngayong 2026 sa Cafuerte Sports Complex sa Cadlan, Pili, Camarines Sur. As president po ng SSC, of course, since wala pa naman pong official na announcement, of course po wala muna po tayong violent reaction. But as a graduating student po, siguro nakikisimpathize po ako dun sa aking mga kapwa graduating students na isa po sa pinaka-importanting milestone sa buhay namin as students na maidaos po yung graduation sa mismong Biscas Pavilion kung saan po halos sa loob ng 4 na taon po lahat po ng activities, programs namin ay sa pavilion po talaga ginaganap. So, para po sa aming mga graduating students, mas makabuluhan po ito kung ah, gaganapin po ito mismo sa loob ng aming tahanan o sa Biscas. Dahil may sentimental value po talaga yung Biscas para sa amin. Sabi nga po niya na we started our journey there, therefore we should end our journey there. But wala pa rin po talagang official announcement na sa Cafuerte Complex po gaganapin yung graduation. Parang option B lang po talaga siya. Parang kino-consider lang po, suggestion pa lang po ng administration. Ito po ay dahil sa totoo lang po, grabe po yung constraints sa Biscas kapag ginaganap po yung graduation. Una po, konti po kasi yung parking spaces. So, yung mga magulang po na may dala po mga private vehicles, naghahanap pa po sila ng mga parking areas outside Biscas po. Like sa NCF din po, sa iba't ibang lugar pa po sa Naga. And yung loob din po ng Biscas Pavilion ay sobrang inat po talaga given na naka-Barong Tagalog and naka-Filipina na po kami during graduation. And of course, yung waiting area po ng aming guest at ng mga parents. Dahil po nga sa heat index, siguro yun po yung na take into consideration. Kung pag-uusapan po ay convenience, siguro sa air conditioning at laki ng espasyo po sa Caferte Sports Complex, may positibong aspeto po yun. But sa tingin ko po, nagkaroon ng mga reaksyon na kontra. And naiintindihan ko po yun as a graduating student because kung ang pag-uusapan naman po talaga ay ang emotional value at simbolikong kahulugan po ng graduation, syempre po, hindi naman po talaga ito magiging positibo para po sa aking mga kapwa-estudyante. Opo, yun. Eto ma'am, sunod kong katanungan, wala po bang nasasabi rito pa yung pamunuan ng pamantasan natin, or ano po yung parang ano nito, statement dito ng school or ng BISCAST, especially ni Dr. Charlie Nacario, hinggil dito sa isyung ito, Ma'am Resi? Actually po, nakakausap ko po si Press Charlie and si VPAA po namin, Dr. Apollonia C. Sibelio, regarding this issue, regarding this concern. Beforehand pa lang po talaga na magkaroon ng concern po regarding sa venue. Nag-consultation na po sila. Actually po, hindi po kasi Biscas Supreme Student Council yung nag-aasikaso po sa graduation rights. May tinatawag din po kami sa Biscas na Biscas Graduating Student Council. So sila naman po yung organization na nag-aasikaso sa graduation. Pero as SSC President po, kasali po ako sa committee ng graduation and lahat naman po ng concerns o ng mga activities po ay dumadaan sa consultation through SSC President. Pero yun po, nakakausap ko po si Dr. Charlie P. Nacario, ang SUC President po namin, and of course our VPAA, ang Vice Chair po ng Graduation Committee. Yung nagpalabas po sila ng VPAA Communication number
2026-009. Yun na po yung pinost namin sa official Facebook page po namin ng Biscast SSC, na kung saan po i-clarify na po nila yung venue ng graduation ceremony. Up to this time po, hindi pa po talaga final kung kung saan po yung venue ng graduation ngayong 2026. But sabi po nila, option B lang po talaga or alternative plan po yung Cafuerte Sports Complex. So, primary po na option pa rin po yung ating Biscas Campus. And kinausap ko po si Press Charlie kung ano po yung rationale niya kung bakit po tigpo-propose niya sa Cafuerte Sports Complex. And of course, ang sabi niya naman po, it's for the benefit po ng mga students dahil po sa mas maayos na facility. And sabi naman po ni VPAA, of course daw po, with consultation with the President, kung ano po yung gusto ng students, kung nasaan po yung boses ng students, dun daw po ang administration. Okay. So parang ano pala, ma'am, parang kung ano yung gusto ng mga estudyante, majority sa mga gagraduate, yun ang susundin, ma'am Resi. Opo. So ito, Yes ito, po. opo. Yes po. Kinaugalian na po kasi talaga, sir, sa Biscas na maging consultative po ito sa mga students. However, hindi po palagi pinadadaan sa survey, pero mostly po kasi ang mga desisyon ng administration when it comes po sa students ay dumadaan po sa consultation through the SSC President or the rest of the SSC officers. So, may representation po talaga ang students when it comes to decision making ng administration. Yun na nga po yung sinasabi nilang student-centered na administration. Opo. Ito ma'am, maisingit ko lang ma'am na katanungan. Ano? Kasi may mga nakita ko ma'am sa internet, sa social media na may mga ilang mga student ng Biscas. I don't know kung ito yung mga graduating, pero baka may sumulat sila para ipahayag nga yung kanilang pagtutol dito sa planong ito. Ano yung masasabi nyo rito, ma'am? Unang-una po, it takes a lot of courage po talaga na mag-open letter po sa ating administration. Pero I salute yung aking kapwa graduating student. Although po kasi gumagawa na kami ng action, makikita po natin dito na hindi basta-basta po na tatahimik lang ang aking mga kapwa estudyante po sa Biscas. Sa totoo lang po, halo-halo ang reaction tungkol po sa pagganap ng graduation sa Cafuerte Sports Complex. Pero mas marami po talaga ang nagpahayag ng pagtutol or discontent po sa naturang spekulasyon. Including po yung ating mga parents na nag-aalala po sila sa karagdagang gastos po sa pamasahe or transportation po dahil sa layo ng lugar sa Naga City. At para naman po sa aming mga graduating, naiintindihan ko po talaga sila dahil same sentiment po kami na gusto po talaga namin na sa Biscas Pavilion po ganapin yung graduation. So ako po, nag-agree po ako sa open letter. Nag-agree po ako sa mga graduating students natin. And alam po yan ng administration na sabi ko po sa kanila na kung saan din po yung boses ng estudyante at personally po, gusto ko po sa Biscas Pavilion. And of course po, again, may sentimental value po kasi talaga yung Biscas Pavilion sa amin. So, sabi nga po niya sa survey na kinandak po, kung alam niyo po iyon, na 730 votes po ang nakuha. Na gusto po ng mga estudyante na idaos po ang graduation sa Biscas Pavilion. In which kahit grabe po yung init na mararanasan namin, okay lang po, titiisin namin yan. Basta sa Biscas Pavilion po kami mag-graduate. Yun. Oo nga naman, talagang mas memorable and mas maganda talaga kung sa sariling pavilion po ng ating pamantasan gaganapin itong graduation o yung commencement exercise.
Pero ito ma'am, wag niyo sanang masamain ano. Baka sabihin ng iba ma'am ano, ito kasing graduation na ganito, ginagawa na ito sa ibang mga paaralan, especially sa Metro Manila, yung mga mga university diyan, nagga-graduation sa ibang mga lugar. Baka naman puwede na nating i-practice 'yan dito. Ano yung masasabi niyo dun, ma'am? Ah, we recognize, nare-recognize po, ina-acknowledge ko po yan na yung ibang big universities po sa Manila ay ginaganap po nila yung graduation nila sa ibang venue katulad po ng PICC at iba pa. Pero in terms po kasi sa Biscast, siguro po kailangan po pa konti-konti muna yung pag-change po ng venue. Dahil, of course po, siguro ayaw din ma-affiliate ng mga students po na sa a certain politician or something ganyan po. Pero more on po kasi talaga sa sentimental value kami nagfo-focus. And dito po sa oil crisis natin, talagang masasabi naman po natin na yung pahirapan na po ngayon yung mga pagko-commute. So yun po yung unang-unang iniisip ng ating mga magulang, yung pagko-commute, and lalong-lalo na po nakaayos yung mga kapwa ko gaga-graduate. Yung mga naka-Filipinian na nakabarong, tapos mga naka-makeup pa po. Para sa amin, parang hassle po kasi siya, di ba? And of course din po, parang sa logistical, although naiintindihan ko po yung administration na gusto po nilang ma-lessen yung init, mas maganda or mas conducive po yung venue. But mas maganda po ahead of time po talaga yung consultation, and may other options pa po aside from Cafuerte Sports Complex. Wala naman pong sigurong problema yun kung one step at a time po gagawin ng administration. And yun nga po, sabi nga po dun sa post or opinion ng Biscast Collegian, mas maganda po talaga na mas maging open at transparent ang Biscast administration sa mga rason or objective po nila bakit nila gustong ilipat yung venue ng graduation. Alright po, iyon. O eto ma'am, sunod kong katanungan ano po, kayo ma'am bilang ano, president nga po nitong student council sa Biscast, sa palagay niyo ba ma'am, ano kaya ang magiging desisyon dito ng administration ng Biscast? Ano kaya, itutuloy kaya sa Cafuerte Complex or dito na lang sa Biscast gaganapin yung graduation? Ma'am Resi. Nakausap ko na yung aming president, Biscast president, si Dr. Charlie. Actually, very casual lang po kami mag-usap na kapag may mga problema, I can text him, I can call him, lalong-lalo na po sa mga ganitong problema. And yun, hiningi niya po ang aking opinion regarding po sa venue. And ang sabi niya po, and ang sabi din po ng aming VPAA kung nasaan po ang gusto ng estudyante, ang pulso ng estudyante, nandun po ang support ng administration. So I'm very confident po ng Biscast administration makikinig po sa boses ng mga students, lalong-lalo na po yung survey na nagpapakita naman po talaga na majority ng mga estudyante ay gusto sa Biscast Pavilion. So ang suggestion ko lang po sa kanila, ang sinabi ko po na kung sa Biscast Pavilion po iyon gaganapin, dapat ahead of time na rin po ang preparation, lalong-lalo na po ma-troubleshoot yung mga logistical concerns po pagdating sa parking areas, sa init ng Biscast Pavilion at iba pa po. Pero Okay. I'm confident na sa Biscast po madadaos ang venue dahil ang sabi po ng aming president, kung ano po yung majority and approved by the board, yun po ang susundin. Okay po. Eto pa ma'am, maisingit ko lang din po ulit na katanungan ano, kasi may mga nabasa ako sa comment section. Parang sinasabi nila dun na ma'am na, kaya kasi gagawin diyan 'yan sa Cafuerte Complex kasi may hihinging pabor. May mga gano'n, parang pamumulitika daw yung yung datingan nito. Ano ang opinyon niyo do'n, Ma'am Resi? Nung siguro po, hindi pa po ako SSC president,
and may mga issue po about politics. Siguro po, nakikita ko din po yan as negative. Pero ngayon po kasi naging SSC President ako, na-realize ko po na ang mga politiko po ay talagang dapat tinutulungan ang katulad po naming mga state universities and colleges. Sa totoo lang po, among 9 SUCs po dito sa Bicol, kami po ang may pinakakonting budget. Yan, sa lahat po, kami lang po yung halos hindi umaabot ng 300 million nung mga nakaraang taon. So, konting-konti po talaga ang aming mga budget. So, nung nagkaroon na po ng bagong administrasyon, nakasecure po ng 15 million kay Senator Win Gatchalian. So, yun po yung siguro ang positive aspect ng pagkaka-affiliate po sa mga politician. Dahil aminin po natin sa hindi, talagang dapat po we work hand in hand with the government. Pero siguro sa sentiment po na aming mga student, siguro po ayaw lang po namin na siguro maging utang na loob po siya na to the extent na parang mababaliwala po yung mga opinion or yung voices po ng estudyante. Most especially po na kami po yung main stakeholder ng mga SUCs. So, basta balanse lang po yung pagkaka-affiliate sa mga politician dahil of course po si Mayor Lenny Robredo, siya naman po ay umuupo sa aming board, sa Board of Trustees. So malaking tulong po ang kanyang mga insights sa pagpapa-improve po ng aming paaralan. But more on the politics side, dapat po hindi talaga po nag-i-involve yung ating administration. Basta sa tamang pag-i-involve lang po at yung kapakanan pa rin po ng estudyante ang ipa-prioritize. Iyon, very well said, Ma'am Resi. Ito mga remaining question na lang, Ma'am, ano? Ngayon, Ma'am, na yun nga, malapit na yung graduation. Ano ngayon, Ma'am, yung ginagawa ng katulad nyo po na yun nga, president ng student council, mga organization, mga student ngayon dyan sa Biscas para sa graduation and at the same time sa isyong ito, Ma'am Resi? Sa ngayon po, ongoing pa rin po ang coordination namin at consultation po sa administration. Pero we are expecting po na magre-release na po ng official memo ang Office of the President as of today dahil yan po ang tig-commit po sa akin ni Dr. Charlie. And ongoing po yung aming mga consultation and naghanda na rin po kami ng resolution, approved po na resolution sa Biscas SSC. Joint resolution po siya na hinihimok po yung Biscas Administration na idaos ang 2026 commencement exercises sa Biscas Pavilion bilang pagkilala sa kahalagahan nito sa mga estudyante, accessibility nito at student preference ng mga graduating student council na sa halip na ilipat ito sa Ferta Sports Complex, Cadlan, Pili, Camarines Sur. So, if hindi po matuloy yung sa Biscas Pavilion, itatransmit po namin itong official resolution ng Biscas SSC na ito po ang stand namin when it comes to the graduation venue. Kasi kahit po naman Biscas SSC kami as Supreme Student Council, the decision relies to the President po. Basta nandito lang po kami to voice out the students. And of course, kung may resistance man po sa Biscas Administration, nandun po ang aming support and ang stand po namin ay sa students. And inaamin din po namin na despite our ongoing actions, kahit po may ginagawa yung student council, kaya po siguro na-call out kami sa Facebook. Isa din po kami sa nadawit sa issue dahil kahit may ginagawa po kami, siguro nagkulang po kami sa part na hindi po kami agad nakapagbigay ng updates sa mga graduating students na kahit may ginagawa po kami at hindi pa po siya official. At sisikapin na rin po namin na mas maging transparent sa mga susunod na developments. Pero as Supreme Student Council po, yung mga concerns na umiikot online ay ina-acknowledge po namin patungkol sa 2026 commencement exercises. Nais lang po namin na tiyakin para sa lahat ng mga estudyante, hindi lang po para sa
mga graduating students or lalong-lalo na po para sa ating mga graduation students na palagi pong kumikilos agad ang BISCA Supreme Student Council sa tamang paraan sa pamamagitan po sa pakikipag-ugnayan sa BISCA's administration at sa iba pa pong concerned offices. Patuloy pa rin po ang aming coordination sa mga relevant stakeholders tulad po ng alumni at ng faculty upang maayos pong maiparating at matugunan ang mga concerns or hinaing po ng aking kapwa estudyante. Again po, sa ngayon wala pa pong official announcement. Talagang naghihintay pa po kami kung ano po yung final na or final pong venue para po sa graduation. Pero again, handa pa rin po ang council na formal na mag-endorse po ng resolution urging na to retain the graduation ceremony at the BISCA's Pavilion kung kinakailangan. So rest assured po na sa aking mga kapwa estudyante na kami po ay patuloy na kumikilos ng may urgency, responsibility, at most especially po ang due process. Minimake sure po namin na ang boses ng estudyante ay palaging naririnig, palaging may espasyo, at palaging napaprioritize sa lahat ng desisyon ng administration. Dahil BISCAS would never be BISCAS without the Asteyans. Oh, okay po, yun. So ito ma'am, bago tayo matapos Ma'am Resi sa ating interview ngayon, siguro ano na lang ma'am ang maiiwan yung mensahe o paalala and encouragement sa mga kapwa natin, graduating students sa BISCAS, sa mga magulang, sa administration natin, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sige ma'am, ibibigay ko po sa inyo ulit ang linya. Once again po, good morning to my fellow Asteyans and mabuhay BISCAS. I am very proud to my fellow Asteyans na we are voicing out our concerns. Talagang makikita po natin na ang mga students ngayon ay updated po sa kung ano ang nagaganap at may mga pakialam. But of course, we would like to remind our fellow students na to have proper communication. Although naiintindihan naman po namin na lumalapit sila sa ganong mga page kasi baka po pahirapan sa kanila ang pakikipag-coordinate. But through the BISCAS SSC po, rest assured na yung mga bosses or yung mga concerns po ninyo ay makakarating sa administration. Halos lahat naman po ng concerns ay kahit wala pong nagko-complaint sa amin direkta, alam na po namin yan dahil as fellow Gen Z, nakikita din po namin yan sa Facebook. Pero of course, mas maganda po sana kung ma-practice din po natin yung proper communication sa mga proper communication channels. But we still need to utilize our voice using this platform sa social media, but constructively. And of course, my message to the BISCAS administration, yun lang po na sana pakinggan, and confident naman po ako na papakinggan ng admin yung ating mga estudyante, ang aking mga kapwa estudyante. And sa mga kapwa ko po mag-aaral at sa mga magulang ng mga magagraduate na students, asahan po ninyo na kaming Student Council, BISCAS Supreme Student Council, ay nakikinig at mananatiling boses ng mga estudyante. Dahil ang graduation po ay para sa atin, kaya nararapat lamang po na tayo ay mapakinggan. At sa pamunuan ng BISCAS, yun lang po ang hinihiling ng aking mga kapwa estudyante na ang desisyon po ay kumikilala sa hirap, sakripisyo, sentimental value ng mga estudyante, ng aking mga kapwa estudyante sa aming journey or milestone sa loob ng aming mahal na paaralan, ang BISCAS. At higit sa lahat po, at this time, ang pagkakaisa as one BISCAS community ang magdadala po sa tamang avenue para sa isyong ito. Yun lang po. Thank you so much.